Ang kwento ni Maria Labo. Marahil ay hindi na bago sa iyo ang ngalang Maria Labo bilang mga nagdaan sa pagkabata. Tiyak akong naranasan mo ng takutin ng mga nakatatanda gamit ang kanyang kwento. Ang kwentong hindi nabigong makapagpanindig balahibo. Ang kwentong hanggang sa araw na ito ay nananatiling isang misteryo. Totoo kaya ito o isa lamang hiwaga? Nagsimula ang kwento sa bayan ng Capiz, Western Visayas, kung saan may dalawang magkasintahan na nagngangalang Maria at Damian. Katulad ng ibang magsing-irog, sila ay namumuhay ng mapayapa at masaya. Sakto lamang ang kanilang kinikita hanggang sa sila ay nabiyayaan ng dalawang anak, sina Toto at Inday. Dahil dito ay nahirapan silang makausad sa buhay dahil ang asawa niyang si Damian na isang pulis at maliit lamang ang sinasahod. Kaya naman problema sila kung papaano nila palalakihin ang kanilang dalawang anak. Isang araw, habang namamalengke si Maria, ay nakasalubong nito ang kanyang kaibigan kung saan inalok siya ng trabaho sa ibang bansa. Uy, Maria! Long time no see! Jocelyn! As in Jocelyn? Oo, Maria. Kamusta ka na? Eto, kahit mahirap, kinakaya pa rin naman namin ni Damian. Ay, naku, Maria. Alam mo, rito sa Pilipinas, mahirap umasenso. Kaya kung ako sa'yo, sumama ka na lang sa Dubai. Domestic helper ka lang, pero libo-libo sahod mo. O, di ba? Saan ka pa? Naging mahirap man ang pagpapasya. Sumama pa rin si Maria bunsod ng pangangailangan. Nagsimula ang paghahanap buhay ni Maria sa Dubai at sa kabutihang palad. Mabait ang kanyang amo at itinuturing siya na parang isang tunay na pamilya. Nagdaan pa ang mga ilang araw. May naramdamang kakaiba si Maria sa kanyang amo. Isang gabi, naalimpungatan si Maria. Pagdilat ng kanyang mata, nakaamoy siya ng animoy sunog ng kandila. Kaya't sinubukan niyang tuntunin ng pinanggagalingan ng amoy. Nilibot niya ang kusina at sala, ngunit bigo ito. Dahil dito, napagpasahan niyang umakyat sa ikalawang palapag ng bahay na kung saan ay matatagpuan ang silid ng kanyang amo. Doon, naaninag niya ang kulay dilaw na ilaw na nagmumula sa kwarto. Dahan-dahan niyang nilapitan ito, gamit ng kanyang kamay ay itinulak niya ito ng bahagya. Sa unti-unting pagbubukas ng pinto, ay nasilayan niya ang kanyang amo. Nakaupo ng patalikod, pinalilibutan ng mga kandila at tila bumubulong ng lingwaheng hindi niya maintindihan. Habang pinagmamasdan niya ito, ay napahinto ang kanyang amo sa pagbulong. Ilang segundo ang nakalipas, ay tumingin ito sa kinaroroonan ni Maria at doon umalipas siya ng takbo. Sa kabila ng karanasang ito, ipinagpatuloy ni Maria ang kanyang trabaho. Ngunit matapos na makita niya ang kanyang amo ay nagkaroon ng mataas na lagnat si Maria. Paminsan-minsan ay sumusuka siya ng dugo at hindi makatulog. Isang araw, napagdesisyonan niyang sumadya sa pinakamalapit na ospital sa kanilang lugar. Ngunit walang makita kung anong problema sa kanya. Makalipas ang ilang araw, higit pang lumala ang kalagayan ni Maria. Ang mga mata niya ay nangitim sa kawalan ng tulog. Mapapansin rin na bumaba ang kanyang timbang. Nakararamdam din siya ng mga gutom sa kabila ng anumang kain niya ay hindi siya nabubusog. Araw ang lumipas, hindi bumuti ang kanyang kalagayan. Napagpasyahan niyang bumalik sa Pilipinas. Ang hindi niya alam, ang kanyang amo ay kabilang sa mga taong kumakain ng tao sa kanilang lugar. Ang grupo ng tao na may kaalaman sa itim na mahika. Mula noong nakauwi na si Maria, ay nalaman niyang pumanaw na ang kanyang amo. Ilang araw pa lamang ang nagdaan nang makauwi si Maria. Hindi napigilang mapansin ng kanyang asawa na tila iba ang pinikilos ni Maria. Nag-iba ang kanyang pananalita, umikli ang kanyang pasensya, at madalas ang pagkakataong siya ay nakatulala. Maria, ano ba't lagi ka na lang nakatulala? May problema ka ba?
Ngunit sa kabila ng mga pahayag na ito ng kanyang asawa, patay-bali siya lamang si Maria. Dahil dito, kalaunay hinayaan na lang ito ni Damian. Hanggang sa dumating ang araw na hindi niya inaasahan. Isang umaga, habang nasa kusina si Maria, naglalaro ang kanyang mga anak. Nanay, tatay, gusto ko tinapay. Ate, kuya, gusto ko kape. Lahat ng gusto ko ay bibilhin mo. Ang magkamali ay pipingutin ko ng pinong-pino. Boom! Ikaw taya! Kumanda ka! Eto na ako! Masayang naglaro sina Toto at Inday. Ngunit sa kanilang paghahabulan, nabangga nila ang mga nakaayos na kagamitan. Biglang kumuha ng kutsilyo si Maria at itinutok ito sa dalawa. Yan kasi! Ano ba yan? Hindi pa talaga kayo titigil? Nasindak sila sa kanilang nasaksihan. Natakot ang dalawa niyang anak at tumakbo palayo sa kanya habang si Maria naman ay biglang natauhan. Ibiniba niya ang kutsilyo at humingi ng tawad sa kanyang mga anak. Ngunit sina Toto at Inday ay higit na nalamon ng takot. Sumapit ang gabi, dumating ang kanyang asawa mula sa trabaho at nabalitaan ang nangyari. Nasisiraan ka na ba ng bait, Maria? Mga anak natin yan. Galit na galit man, hindi napigilan ni Damian na intindihin na lamang ang kanyang asawa. Nang sumunod na araw, naglalaro muli ang dalawa niyang anak nang biglang nabangga ni Toto ang nakasalansan na panggatong dahilan ng pagkasugat nito. Aray! Toto! Nay! Inay! Nay! Nasugatan po si Toto! Inay! Inay! Ngunit sa halip na nag-aalalang wangis ni Maria, ay bumungad ang nakakasindak na itsura. Nanlilisik ang mga mata niya, mahahaba at matutulis ang kanyang mga kuko, at tumutulo ang mga laway na tila ba ay nananabiksak malin ang panibago niyang bibiktimahin. Nakakatakot, nakakapanindig balahibo. Tulong! Nakakabingi man ang bawat pag-iyak ng dalawang bata, ngunit sa kabila nito ay waring hindi nakikilala ni Maria ang kanyang mga anak. Walang ano-ano'y sinubsob niya ang ulo ng kanyang anak na lalaki malapit sa ugasan ng mga kasangkapan at ginawa ang isang kahindik-hindik na bagay. Winakasan niya ang buhay ng kanyang panganay na anak gamit ang kanyang sariling mga kamay. Gamit ang mga matutulis na kuko, tinusok niya ang leeg ng bata. Mula rito, dumaloy ang dugo ng walang muwang at kaawa-awang bata. Tumalsik ang mga dugo sa paligid, pati na sa nakakatakot na mukha ni Maria. Nasaksihan ng bunso niyang anak na babae ang nakakapanindig balahibo na ginawa ng kanilang ina. Sapagkat doon siya nakapagtago sa ilalim ng lamesa sa kanilang kusina. Naisin niyang tulungan at saklolohan ng kanyang kapatid. Subalit wala siyang magawa kundi panoorin ang nakakapanlulumong sinapit ng kanyang kapatid. Patuloy siya sa pag-iyak, ngunit pinigil niya ito upang hindi siya marinig ng kanyang ina. Pagkaraan patayin ni Maria ang panganay niyang anak, tinawag niya ang kanyang bunsong anak. Tila ba inaakit niyang lumabas at magpakita ang bata. Sa pag-aakalang makakaligtas siya, lumabas ang bunsong babae, subalit nakita at nahuli siya ni Maria. Aray! Nay! Unay mo po! Huwag! Kinalalagkad ni Maria ang kanyang anak patungo sa kung saan niya pinatay ang panganay niyang anak. Patuloy sa pag-iyak ang bunsong babae, pagmamakaawa at nakikiusap na itigil na ng ina ang kanyang ginagawa. Subalit walang ano-ano'y ginawa rin niya sa bunsong anak ang nakasisindik na bagay. Pinatay niya ang kanyang anak na babae. Sinakal niya ito at tumagos ang kanyang mga matatalas na kuko sa leeg ng kaawang-awang bata. Tumulo ang maaamong dugo mula rito hanggang sa mga kamay ni Maria na nooy patuloy sa panlilisik ang mga mata.
Sumapit ng takip silim, dumating ang kanyang asawa mula sa trabaho. Maria, nakauwi na ako. Damian, mahal ko. Halika't magpahinga ka na. Paghahainan kita ng makakain. Agad na kumain ng kanyang asawa at sarap na sarap ito sa hinandang pagkain ni Maria. Sa unang kagat, makikita agad sa mukha ni Damian ang ekspresyong nasasarapan sa kinakain. Siya nga pala, nasaan ang mga bata? Tawagin mo na at para sabay-sabay na tayo kumain. Bakit hindi ka sumasagot, Maria? Naririnig mo ba ako? Nasaan ang mga bata? Inis na tumayo ang kanyang asawa. Sinilip niya lamang ang kaldero at nagulantang siya sa laman nito. Mga kamay ng bata! Nasanggi niya ang dahon ng saging na nakatakip sa isang palanggana at mas nagulantang siya sa kanyang nakita. Ang ulo ng kanilang dalawang anak, kasama ang ibang parte ng kanilang katawan. Maria, anong ibig sabihin nito? Maria, sumagot ka! Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita at sinuka ang pagkain hinain ni Maria. Habang si Maria ay lumisan, ay napahagulgol naman si Damian sa mapait na sinapit ng kanyang dalawang anak. Nakakapanlumo, napakasakit. Nang gabi ring iyon, sa gitna ng malakas na pagbuhos ng ulan, makikita si Damian na inililibing ang kanyang dalawang anak habang lubos na tumatangis. Samantala, makikita naman si Maria na umaaligid kay Damian. May ekspresyong may bahid ng lungkot at tila nagdadalamhati. Lumapit ito, ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, biglang nasugatan ng kamay ng kanyang asawa habang inililibing ang mga bata. Nang maamoy ni Maria ang sariwang dugo, muli itong bumalik sa kanyang nakasisindak na anyo. Mabilis na sumunggab si Maria sa kanyang asawa. Nang biglang tagain siya nito sa kanyang muka, wakwak ang muka ni Maria Labo at napakaraming dugo ang kumalat. Ngunit noong gabing iyon, ay nakatakbo si Maria papunta sa nagtataasang gayami sa kanilang lugar. Dito rin nakuha ang bansag sa kanya na Maria Labo dahil sa Ilonggo, ang labo ay may ibig sabihin tagain o slash. At ito ang nagsilbing simula ng pangangambala ni Maria Labo. Hindi lamang sa loob ng Capiz, kundi sa karatig probinsya ng Capiz. Sinasabing ang pinakapinupuntirya niya ay ang mga batang sa gabi ay nasa labas pa rin ng kanilang bahay. Marami-rami ang mga naitalang pagpapakita ni Maria Labo. Ngunit noon, walang anumang bagay ang nagpapatunay, mapabidyo o litrato ng pangangambala ni Maria Labo. Ngunit mapahanggang ngayon, kahit unti-unti nang nagiging moderno ang ating mundo, ay nananatili pa rin sa mga isipan ng taga-Capiz ang legendary aswang, si Maria Labo.